Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kapuso. Ako po si Clara at muli niyo akong samahan dito sa Kwentong Puso. May mga pagkakataon sa buhay na ang pinagkakatiwalaan nating kamay na dapat sana'y mag-aalaga sa atin ay siya palang unti-unting lumalason sa ating pagkatao. Sabi nila, ang utang na loob ay hindi nababayaran ng pera. Pero paano kung ang mismong buhay na inutang mo ay siya ring dahan-dahang binabawi sa'yo? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Nerissa, isang babaeng binihag ng pasasalamat hanggang sa natuklasan niyang ang kabutihan pala ay may nakatagong lason. Nanginginig ang kamay ni Nerissa habang hawak ang telepono. Sa kabilang linya, basag ang boses ng kanyang ina. Anak, ang tatay mo. Bakit po, Nay? Anong nangyari kay tatay? Tanong niya at naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga daliri. Kagabi pa siya hindi mapakali. Umuubo na naman at may kasama na namang dugo. Neri, mas malala kaysa dati. Napapikit si Nerissa. Pero Nay, di ba't tuloy-tuloy naman ang inom niya ng gamot na pinadala ni Adrian? Sabi ni Adrian, iyon na ang pinakamahusay na maintenance para sa puso niya. Oo, anak. Araw-araw walang palya. Pero parang lalo siyang nanghihina. Kanina, sinubukan niyang tumayo para pumunta sa banyo. Pero bigla na lang siyang natumba. Isang matalim na kaba ang biglang kumirot sa dibdib ni Nerissa. Ang kanyang tatay. Ang matipuno niyang ama na dati kaya siyang buhatin sa balikat, ngayon ay hindi na makatayo ng mag-isa. Sige po, Nay. Huwag po kayong mag-alala. Kakausapin ko po si Adrian pag uwi niya. Itataas namin ang dosage o baka kailangan palitan ng gamot. Si Adrian na po ang bahala. Magiging maayos din po ang lahat. Pinilit niyang maging matatag kahit ang totoo'y gusto na niyang maiyak. Pagkatapos ng tawag, napaupo siya sa sofa. Ang tahimik na apartment ay tila lalong naging malamig. Sa loob ng 3 taon, nasanay na siya sa katahimikang iyon. Nasanay na siyang hintayin ang asawang laging pagod, laging abala, laging may sariling mundo sa loob ng ospital. Para kumalma, nagpasya siyang maglinis. Kailangan niyang igalaw ang katawan para hindi lamunin ng pag-aalala ang isip niya. Sinimulan niyang ayusin ang mga lumang gamit na nakatambak sa maliit na bodega. Doon, sa ilalim ng isang kahon ng mga libro, nakita niya ang isang pares ng luma at maalikabok na sapatos ni Adrian. Ang sapatos na suot nito noong sila'y mga bago pa lamang. Bubuhatin na sana niya ito para itapon nang mapansin niyang may kakaiba. Masyadong mabigat ang kanang sapatos. Kinapa niya ang loob. May matigas na bagay doon. Dahan-dahan, halos hindi humihinga. Dinukot niya ang laman niyon. Hindi ito bato. Hindi ito pitaka. Isang maliit at murang cellphone. Isang pangalawang telepono na hindi niya alam na pag-aari pala ng asawa niya. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Para saan ito? Bakit kailangan itago ni Adrian? Nanginginig ang mga daliri niya nang subukan niyang buksan ito. Walang password. At sa pagbukas ng screen, bumungad sa kanya ang ilang mensahe. Hindi galing sa ibang babae. Isang bagay na mas nakakakilabot. Ang mga mensahe ay mula sa isang contact na may pangalang MS. Kailan dating ng bagong delivery? Urgent, AV. Next week? Make sure malinis ang payment trail. MS. Of course, Doc. Ako bahala. Basta practical tayo. AV. Adrian Valdez. Ang asawa niya. Sino si MS? Anong delivery? Anong payment trail? Paulit-ulit niyang binasa ang mga yon. At sa bawat pagbasa, parang may kung anong yelo ang gumagapang sa kanyang likuran. This was not about another woman. This was something else. Something dangerous. Bigla, sa gitna ng kanyang pag-iisip, narinig niya ang ugong ng sasakyan ni Adrian sa labas. Paparating na siya. Isang alon ng matinding takot ang humampas sa kanya. Halos mabitawan niya ang telepono.
Saan niya ito itatago? Paano siya kikilos? Paano siya ngingiti at sasalubong sa asawa niya na parang walang nangyari? Narinig niya ang pagpihit ng susi sa seradura. Nandyan na si Adrian. Agad na isinilid ni Nerissa ang pangalawang telepono pabalik sa loob ng sapatos. Ibinalik ito sa eksaktong pwesto kung saan niya natagpuan. Huminga siya ng malalim. Pinilit na pakalmahin ang sarili bago pa man tuluyang bumukas ang pinto. Pagpasok ni Adrian, dala niya ang amoy ng ospital. Isang pinaghalong amoy ng antiseptic at pagod. Maayos pa rin ang kanyang puting coat. Plansado ang kanyang damit. Perpekto, gaya ng dati. Kumain ka na? Tanong nito. Ang boses ay pagod at walang emosyon. Hindi na ito naghintay ng sagot. Inilapag niya ang kanyang briefcase sa mesa at nagtanggal ng kurbata. Hindi pa. Hinihintay kita. Sagot ni Nerissa gamit ang boses na sanay ng magpanggap na normal ang lahat. Iinit ko lang ang sopas. Huwag na. Busog pa ako. Sabi ni Adrian habang nakatalikod. Nagbubuklat ng mga papeles mula sa kanyang briefcase. May biglaang audit pa naman sa ospital. Nakakainis. Natigilan si Nerissa. Audit. Ang salitang yon ay parang isang kampanang umalingaw-ngaw sa isip niya, kasabay ng mga salitang nabasa niya sa telepono. Make sure malinis ang payment trail. Hindi siya umimik. Nagpatuloy siya sa kusina, kumuha ng plato, at nagsandok ng mainit na sopas. Ang paborito nitong sopas na may itlog at manok. Inilapag niya ito sa mesa, sa tabi ng mga papeles na mas mahalaga pa kaysa sa kanya. Kahit konti lang, Adrian. Mula kanina pa yan. Baka mapanis, pakiusap niya. Sumulyap lang ito sa pagkain. Mamaya na, tatapusin ko lang to. Umupo si Nerissa sa tapat niya. Tahimik na pinapanood ang asawa. Pinapanood niya ang bawat kilos nito. Ang pagkunot ng noo. Ang mabilis na pagtipa sa calculator. Ang paraan ng pagbasa niya sa mga dokumento. Dati, ang nakikita niya ay isang dedikadong doktor. Ngayon, ang nakikita niya ay isang lalaking may itinatago. Ang pagwawalang bahala nito sa sopas ay hindi na bago. Ngunit ngayon, ang kirot ay iba. Hindi na ito kirot ng isang asawang naghahangad ng atensyon. Ito ay ang malamig na pagtanggap sa isang katotohanang mas malalim pa. Kinabukasan, maagang gumising si Nerissa. Inihanda niya ang isang maliit na kahon. Ilang delata, biskwit at kape. Mga simpleng pasalubong para sa kanyang mga magulang sa probinsya. Sa tabi ng mga ito ay ang isang bagong bote ng gamot para sa tatay niya. Ang gamot na personal na binili ni Adrian. Tumingin siya sa paligid. Mahimbing pang natutulog si Adrian sa kwarto. Walang ibang tao. Dahan-dahan, kinuha niya ang bote ng gamot. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Umalingasaw ang amoy ng kemikal. Pumikit siya sandali. Para kay tatay. Para malaman ko ang totoo. Kumuha siya ng 3 piraso ng tableta. Ibinalot ito ng maingat sa isang malinis na panyo at itinago sa pinakailalim ng kanyang pitaka. Pagkatapos, isinara niya ang bote at inilagay sa kahon na para bang walang nangyari. Habang isinasara ang kahon, pakiramdam niya ay may isinasara rin siyang isang pinto sa kanyang puso. Ang pinto ng bulag na pagtitiwala. Nang hapon na yon, matapos maipadala ang kahon, muli siyang naglinis. Ngunit ngayon, ang kanyang paglilinis ay may layunin. Hinahanap niya ang kahit anong bagay na maaring magbigay linaw. Sa pag-aayos niya ng mga lumang photo album, isang larawan ang nahulog mula sa mga pahina. Larawan niya ito noong graduation. Katabi niya ang isang binatang nakangiti ng malapad, ang mga matay puno ng pangarap. Si Joaquin Reyes, ang kanyang matalik na kaibigan at ang kanyang unang pag-ibig. Binaligtad niya ang litrato. May nakasulat doon, kupas na pero nababasa pa. Joaquin Reyes, LLB, at sa ilalim nito isang numero ng telepono. Hinawakan ni Nerissa ang litrato. Ang nangiti ni Joaquin sa papel
ay tila isang paalala ng isang buhay na simple, isang buhay na puno ng katotohanan, isang buhay na malayong-malayo sa kasalukuyan niyang kulungan. Ang numero ay tila may sariling bigat, may sariling init, isang pinto patungo sa nakaraan, o marahil isang susi para sa hinaharap. Tatawagan niya ba? Buong araw, hawak ni Nerissa ang litrato. Ang numero ng telepono sa likod nito ay parang may sariling bigat, may sariling tibok. Paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili, anong sasabihin niya? Paano siya magsisimula? Matapos ang halos 10 taon, paano niya ipapaliwanag ang tawag na ito? Gabi na. Si Adrian ay nasa ospital. May emergency meeting daw. Para kay Nerissa, ang bawat pag-alis ng asawa ay isa ng pagkakataon. Sa wakas, kinuha niya ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang hinlalaki habang tinitipa ang mga numero mula sa lumang litrato. Bawat pindot ay parang isang hakbang sa kawalan. Nagring ito ng 1 beses, 2 beses. Atras na sana siya. Pero sa ikatlong ring may sumagot. Reyes Law Office, good morning. Isang boses ng babae, formal at malinaw. Natigilan si Nerissa. Hello. Pwede ko po bang makausap si Attorney Joaquin Reyes? May I know who's calling please? Nag-alinlangan siya. Sabihin niyo na lang po, si Nerissa Dizon. Ilang sandali ng katahimikan, narinig niya ang mahinang pag-uusap sa kabilang linya. At pagkatapos, isang boses na pamilyar, kahit medyo nag-iba na sa paglipas ng panahon. Mas malalim, mas seryoso. Nerissa Dizon? Ikaw ba ayan? Napalunok si Nerissa. Ang boses na yon. Ang boses na dati nagpapatawa sa kanya, ngayon ay nagtatanong kung sino siya. Joaquin. Oo, ako to. Isang mahabang katahimikan. Kumusta ka na? Tanong nito. Ang tono'y maingat. Okay lang. Pagsisinungaling niya. At pagkatapos, hindi na niya napigilan. Ang totoo, Joaquin, hindi ako okay. Kailangan ko ng tulong mo. Sa sumunod na 10 minuto, ikinuwento ni Nerissa ang lahat. Ang pagkakasakit ng kanyang tatay, ang gamot na galing kay Adrian, ang pangalawang telepono, ang mga mensahe. Hindi siya pinutol ni Joaquin. Nakinig lang ito ng mabuti. At sa bawat salitang binitiwan ni Nerissa, pakiramdam niya ay may nababawas na tinik sa kanyang dibdib. Nang matapos siya, hindi agad nagsalita si Joaquin. Ang katahimikan sa kabilang linya ay hindi nakakabingi, bagkus ay puno ng pag-intindi. Okay, Neri, sabi nito sa wakas. Ang boses ay kalmado at professional na. Una sa lahat, huwag kang gagawa ng kahit anong eksena sa bahay niyo. Huwag mong ipapahalata kay Adrian na may alam ka. Ang kaligtasan mo ang pinakaimportante. Tumango si Nerissa kahit hindi siya nito nakikita. Pangalawa, pagpapatuloy nito. Kailangan natin ng pruweba. Yang mga tableta na kinuha mo. Magandang simula yan. May alam akong independent laboratory na pwedeng magsuri niyan. Ite-text ko sa iyo ang address. Ipadala mo sa kanila through courier. Huwag mong gagamitin ang pangalan mo. Sige, gagawin ko. Mahinang sagot ni Nerissa. Good. For now, yan muna. Mag-obserba ka lang. Makinig. Isulat mo ang lahat ng kahina-hinala. Huwag kang matakot. Huminto ito sandali. At nang muli siyang magsalita, ang boses niya ay bumalik sa pagiging pamilyar. Ang boses ng dating kaibigan. Nandito lang ako, Neri. Hindi ka nag-iisa. Sa pagkarinig ng mga salitang yon, isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Nerissa. Isang luha na matagal na niyang kinimkim. Hindi luha ng awa sa sarili, kundi luha ng pasasalamat. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman niyang may kakampi siya. Kinabukasan, maaga siyang pumunta sa post office. Maingat niyang inilagay ang maliit na pakete
na naglalaman ng panyo at mga tableta. Sa isang sobre, isinulat ang address ng laboratorio na tinext ni Joaquin. Habang nagbabayad sa counter, napatingin siya sa labas ng bintana. Sa kabilang kalye, sa tapat ng isang bangko, nakita niya ang isang babaeng pamilyar ang tindig. Maganda. Balingkinitan, nakasuot ng uniforme ng nurse. Si Maika Soriano, ngunit hindi lang iyon ang nakakuha ng kanyang pansin. May kausap itong isang lalaking mukhang brusko at iniabot ni Maika dito ang isang makapal na brown envelope. Mabilis ang transaksyon. Pagkatapos, ang lalaki ay sumakay sa isang motorsiklo at humarurot paalis habang si Maika ay pumasok sa bangko na para bang walang nangyari. Nanlamig ang buong katawan ni Nerissa, ang mukha ni Maika. Ang inisyal sa telepono, MS siya nga. Kinabukasan, nagluto si Nerissa ng adobo, ang paboritong ulam ni Adrian. Inilagay niya ito sa isang malinis na food container na para bang isa lamang siyang maasikasong asawa na nag-aalala sa kanyang pagod na mister. Ngunit ang mga kamay na nagsara ng takip ng baunan ay hindi na nanginginig sa kaba, kundi matatag at may malamig na determinasyon. Ang ospital, ang mundong ginagalawan ni Adrian, ang lugar kung saan siya ay isang respetadong doktor at si Nerissa ay isa lamang anino. Ngayon, ang aninong yon ay may sariling misyon. Pagdating niya sa nurse station ng kanilang department, bumati siya nang may pilit ng ngiti. Ang amoy ng alcohol at gamot ay kumapit agad sa kanyang damit. Good afternoon po. Nandyan po ba si Dr. Valdez? Tanong niya sa isang batang nurse. Ay, Ma'am Nerissa. Nasa rounds po si Doc. May bilin po ba kayo? Wala naman. Dinalhan ko lang sana siya ng tanghalian. Sabi ni Nerissa, iniaabot ang baunan. Pakibigay na lang po sa kanya mamaya, pag may pagkakataon. Salamat. Sige po, ma'am. Ang sweet niyo naman po talaga. Ngumiti lang si Nerissa. Aalis na sana siya nang marinig niya ang isang pamilyar na boses mula sa isang sulok ng station. Isang boses na mas matanda, puno ng pagod at pagkadismaya. Hey nako, Josie. Tingnan mo itong chart ni Mr. Ramos. Pangatlong araw nang hindi bumababa ang lagnat. Parang walang talab ang gamot sa kanya. Pareho lang sa nangyari kay Mrs. Reyes noong isang linggo. Napalingon si Nerissa. Nakita niya ang isang babaeng medyo may edad na. Ang nameplate ay may nakasulat na Sion Head Nurse. Siya si Aling Sion. Ang kausap nito ay isa ring nurse na mukhang bata pa. Baka po resistant lang sa gamot, Ma'am Sion. Sagot ng batang nurse. Umiling si Aling Sion at ibinaba ang kanyang boses na para bang may ayaw siyang makarinig. Hindi Iba ang pakiramdam ko dito. Itong huling batch ng gamot na dumating, parang may mali. Nanigas si Nerissa sa kanyang kinatatayuan. Batch ng gamot na parang may mali. Ang mga salita ay tumusok sa kanyang tainga. Biglang may dumaan sa kanyang likuran. Isang babaeng mabilis maglakad, may dalang clipboard at confident ang bawat hakbang. Huminto ito sa tapat ni Aling Sion. Sion! Dr. Delos Reyes needs the inventory report for the new supplies. ASAP daw, sabi ng babae. Ang boses ay magalang ngunit may diin ng autoridad. Sige, Ma'am Maika. Tatapusin ko na, sagot ni Aling Sion na biglang nag-iba ang timpla at naging formal. Napatingin si Nerissa sa babae Maika, siya na nga. Hindi niya kailangang makita ang nameplate. Ang mukha mula sa kabilang kalye, ang tindig ng isang taong sanay na nasusunod. At sa paraan ng pag-utos nito kay Aling Sion, malinaw na hindi lang siya isang ordinaryong nurse. May kapangyarihan siya, may impluwensya. Umalis si Maika at nagpatuloy sa paglakad sa pasilyo na para bang pag-aari niya ito. Naiwan si Nerissa na pinag-aaralan ng lahat. Ang reklamo ni Aling Sion, ang biglang pagdating ni Maika, ang biglang pagtahimik ng lahat. Naramdaman niyang sapat na ang kanyang nakita. Kailangan na niyang umalis bago pa siya mapansin.
Dahan-dahan siyang tumalikod at nagsimulang maglakad palayo sa nurse station. Sa pagliko niya sa isang pasilyo, muntik na siyang may mabangga. Dalawang tao, nag-uusap ng pabulong. Ang isa ay si Micah, ang isa ay si Adrian. Napatigil si Nerissa. Nakatayo sila malapit sa isang fire exit, sapat na para hindi marinig ng mga dumadaan. Hindi sila magkahawak kamay. Walang halik, walang yakap. Ang kanilang pag-uusap ay mukhang seryoso, propesyonal. Biglang napatingin si Adrian sa direksyon niya. Nakita siya nito. Sa isang iglap, nakita ni Nerissa ang pagbabago sa mukha ng kanyang asawa. Hindi iyon gulat ng isang asawang nahuli ng kabit. Iyon ay takot. Ang dalisay na takot ng isang taong may ginagawang masama. Ang biglaang panlalamig ng mga mata at ang bahagyang panginginig ng panga. Mabilis itong umayos ng tayo, tumango kay Micah at naglakad palapit sa kanya na may pilit ng ngiti. "Neri, anong ginagawa mo dito?" Ngumiti si Nerissa. Isang ngangiting kasing peke ng nangiti ng kanyang asawa. "Dinalhan ka ng pagkain, kaso busy ka raw." Sa likod ni Adrian, nakita niya si Micah na sumulyap sa kanya. Isang sulyap na malamig, mapanuri, at puno ng paghamon. At sa sandaling iyon, alam na ni Nerissa, ang babaeng ito ay hindi lang kalaguyo. Siya ang kalaban. Kinabukasan, pagkatapos ng insidente sa ospital, alam ni Nerissa na hindi na siya pwedeng maghintay. Ang mga salita ni Aling Sion ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya. Itong huling batch ng gamot, parang may mali. Si Aling Sion ang susi, ngunit paano niya ito lalapitan nang hindi nakakahalata? Nag-isip siya ng paraan. Kinalkal niya ang mga lumang gamit at nakita ang isang maliit na anting-anting na rosaryo na bigay pa ng lola niya. Isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Kinahaponan, naghintay si Nerissa malapit sa gate ng ospital kung saan dumadaan ang mga empleyado pag-out nila. Hindi nagtagal, natanaw niya ang pagod na figura ni Aling Sion, naglalakad mag-isa. Dahan-dahan siyang lumapit na para bang nagkataon lang. "Aling Sion?" Tawag niya ng mahina. Napalingon ang matandang nurse. Ang mukha'y nagtatanong. "Ay, ikaw pala, Ma'am Nerissa. Bakit po?" Ngumiti si Nerissa, isang nangiting mahiyain at puno ng respeto. "Pasensya na po sa abala. Kayo po ba yung head nurse sa department ni Adrian?" Tumango si Aling Sion. "Ako nga. Narinig ko po kasi kayo kahapon na nabanggit niyo ang tungkol sa mga gamot." Sabi ni Nerissa, maingat sa bawat salita. "Hayaan niyo po. Hindi ko po sasabihin kahit kanino. Pero nag-aalala lang po kasi ako." Kumunot ang noo ni Aling Sion, naging depensibo ang tindig. "Wala yon. Baka guni-guni ko lang. Pagod lang siguro sa trabaho." Alam ni Nerissa na hindi niya ito pwedeng pilitin. Kailangan niyang gamitin ang puso. "Naiintindihan ko po," sabi niya. At sa pagkakataong ito, hinayaan niyang makita ng matanda ang totoong lungkot sa kanyang mga mata. "Ang tatay ko po kasi sa probinsya. May sakit sa puso. Matagal na po siyang umiinom ng maintenance na bigay ni Adrian. Pero nitong mga huling linggo, parang lalong lumalala ang lagay niya." Ipinakita niya ang isang maliit na litrato ng kanyang ama mula sa kanyang pitaka. Isang larawan kung saan nakangiti ito, bago pa man ito tuluyang dapuan ng karamdaman. "Mahal na mahal ko po ang tatay ko, Aling Sion. Siya na lang po ang meron kami ng nanay." Nakita ni Nerissa ang paglambot sa mga mata ng matandang nurse. Tumingin ito sa litrato ng kanyang ama. At pagkatapos ay sa kanya. Tila may nakita itong sarili sa kanyang sitwasyon. Hindi pa rin ito nagsalita, kaya't nagpatuloy si Nerissa. Hindi siya nagtanong tungkol sa gamot na mali. Hindi siya nag-akusa. Nagbahagi lang siya ng kanyang sakit. "Nalulungkot po ako para sa tatay ko. Sana po gumaling na siya." Mayroong ilang segundong katahimikan sa pagitan nila. Ang ingay ng mga sasakyan sa kalsada ay tila nawala. Sa wakas, nagsalita si Aling Sion. Ang boses ay mahina
at halos pabulong. Ang gamot ba niya? Galing din sa ospital? Tumango si Nerissa. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Aling Sion. Tumingin ito sa kaliwat kanan na para bang may nakikinig. Hindi ito nangako ng kahit ano. Hindi ito nagbigay ng impormasyon. Ngunit ang mga mata nito ay nagsasabi ng lahat. Mag-iingat ka, iha, sabi nito. Ang boses ay puno ng babala. Pagkatapos, hinawakan nito sandali ang braso ni Nerissa, isang hawak na panandalian, ngunit puno ng kahulugan. At tulad ng isang anino, mabilis itong naglakad palayo. Nilamon ng dagsaan ng mga tao at iniwan si Nerissa na nakatayo doon. Hawak niya ang malamig na pakiramdam ng kamay nito sa kanyang braso at isang halo ng takot at pag-asa. Hindi siya nabigo. Nagtanim siya ng binhi. Ngayon, kailangan na lang niyang maghintay kung ito ay tutubo. Lumipas ang 2 araw na parang mga taon. Bawat tunog ng telepono, bawat text message, nagpapatayo ng balahibo ni Nerissa. Patuloy siya sa kanyang mga gawaing bahay, sa kanyang pagiging na anino sa sariling pamamahay. Ngunit ang kanyang isip ay nasa malayong lugar. Naghihintay. Naghihintay siya ng isang hatol. Hapon ng Miyerkules nang dumating ito. Isang tawag mula sa isang numerong hindi pamilyar. Galing ito kay Joaquin. Neri! Sabi nito sa kabilang linya. Ang boses ay seryoso at walang paligoy-ligoy. Lumabas na ang resulta. Kailangan nating magkita. Walang tanong si Nerissa. Saan? Sa coffee shop malapit sa City Hall. 30 minutes. Pagkababa ng telepono, nagbihis si Nerissa. Hindi na siya nagpaalam kay Adrian. Nasa ospital pa ito. Ang bawat kilos niya ay mabilis ngunit tiyak. Walang pag-aalinlangan. Ang coffee shop ay maingay. Puno ng mga taong nag-uusap at tumatawa. Ngunit para kay Nerissa, ang lahat ng iyon ay tila nasa likod ng isang makapal na salamin. Nakikita niya si Joaquin sa isang mesa sa sulok. May 2 tasa ng kape. Ang mukha nito ay seryoso. Pag-upo niya, walang kumusta, walang small talk. Inilapag ni Joaquin ang isang brown envelope sa mesa at dahan-dahan itong itinulak palapit sa kanya. Basahin mo, sabi nito. Nanginginig ang mga kamay ni Nerissa habang inaabot ang sobre. Sa loob, may ilang papel na may letterhead ng laboratorio. Puno ito ng mga numero, mga technical terms, at mga graph na hindi niya maintindihan. Maliban sa isang linya, isang pangungusap sa dulo ng report na nakasulat sa simpleng Ingles at tila sumasampal sa kanyang mukha. Conclusion: the sample submitted contains only 30%. 30% of the stated active pharmaceutical ingredient. 30%. 30%. Napatingala siya kay Joaquin, ang mga matay nagtatanong, naghahanap ng ibang kahulugan. Umiling si Joaquin at sa kanyang mga mata ay may awa at galit. Neri, ang gamot na iniinom ng tatay mo, halos wala itong bisa. Para ka lang nagpapainom sa kanya ng harina na may kaunting gamot. Hindi ito nakakagaling. Pinapatagal lang nito ang sakit niya. Pinapahina siya hanggang sa bumigay na lang ang katawan niya. Sa isang iglap, nabingi si Nerissa. Ang ingay ng coffee shop ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagtibok ng sarili niyang puso. Hindi ito gamot. Isa itong lason na mabagal pumatay. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Dahan-dahan niyang ibinaba ang papel sa mesa. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakakuyom dito. Naramdaman niya ang pagputi ng kanyang mga buko sa sobrang higpit ng pagkakahawak. Ang papel ay nagusot, nasira. Ngunit wala siyang pakialam. Ang sakit. Ang sakit ay hindi na isang kirot. Ito ay isang apoy na biglang nagliyab sa loob ng kanyang dibdib. Tinutupok ang lahat ng natitirang pag-asa, pag-ibig at pagtitiwala para kay Adrian. Ang utang na loob na binitbit niya sa loob ng maraming taon. Ito ang kabayaran? Ang buhay ng kanyang ama? Tumingin si Joaquin sa kanya.
ang mga matay puno ng pag-aalala. "Neri," sabi nito ng may pag-iingat, "this is bigger than Adrian's affair. Ito ay criminal case, attempted homicide at a very large scale. Hindi lang ang tatay mo ang biktima dito. Isipin mo, ilan pa kayang pasyente ang umiinom ng gamot na yan?" Tumingin si Nerissa sa mga matang seryoso ng kanyang kaibigan. Ang tanong ni Joaquin ay nakabitin sa hangin, mabigat at puno ng kahulugan. "Sigurado ka ba na itutuloy natin to?" Pag-uwi ni Nerissa mula sa coffee shop, dala niya ang bigat ng katotohanan. Ang bawat sulok ng apartment na dati simbolo ng kanyang sakripisyo ay isa na ngayong crime scene sa kanyang isipan. Ang bawat gamit ni Adrian ay parang ebidensya ng isang krimen. Ang tanong ni Joaquin ay umuulit sa kanyang isip. Itutuloy ba natin to? Hindi na ito isang tanong ng paghihiganti para sa isang pusong sinugatan. Ito ay isang laban para sa buhay ng kanyang ama at sa buhay ng marami pang iba na hindi niya kilala. Ang sagot ay malinaw. Oo, itutuloy niya. Kahit anong mangyari. Kinagabihan, habang nag-aayos siya ng mga pinamili, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang unregistered number. Nag-atubili siyang sagutin. "Hello? Si Nurse Sionito, iha," sabi ng isang nanginginig na boses sa kabilang linya. Napatayo ng tuwid si Nerissa. "Aling Sion, saan po kayo nakakuha ng number ko?" "Hiningi ko sa records niyo sa ospital. Pasensya na. May kailangan akong ibigay sa'yo." Importante. Ang boses nito ay halatang natatakot. "Pero hindi pwedeng dito. Hindi pwedeng malaman ni Numan." "Saan po? Kailan?" "Bukas. Sa simbahan ng Quiapo. Pagkatapos ng 3:00 na misa. Magsuot ka ng belo. Umupo ka sa pinakalikod." Pagkatapos, ibinaba nito ang tawag. Kinabukasan, ginawa ni Nerissa ang lahat para magmukhang normal. Nagpaalam siya kay Adrian na magsisimba lang. Walang hinala ang asawa niya. Ang simbahan ng Quiapo ay puno ng mga deboto, ng usok ng kandila at ng mga bulong ng dasal. Sa gitna ng libu-libong tao, pakiramdam ni Nerissa ay ligtas siya. Umupo siya sa pinakalikod na upuan, tinakpan ng itim na belo ang kanyang buhok. Pagkatapos ng misa, habang dagsaan ang mga tao palabas, isang anino ang tumabi sa kanya. Si Aling Sion, nakasuot din ng belo. Walang salita. Dahan-dahan nitong inilagay sa kanyang kamay ang isang bagay na nakabalot sa panyo. Isang maliit na notebook. "Nakatago na yan sa akin ng matagal," bulong nito. "Ang mga matay hindi mapakali. Hindi na kaya ng konsensya ko, iha. Marami nang nangyari." Bago pa man makapagpasalamat si Nerissa, mabilis na itong tumayo at humalo sa mga tao. Nawala na ito. Nanginginig ang mga kamay ni Nerissa habang binubuklat ang notebook sa ilalim ng kanyang belo. Ang laman nito ay hindi dasal. Ito ay isang listahan. Nakasulat doon ang mga petsa, pangalan ng mga pasyente, at sa tabi ng bawat pangalan, isang code. Batch 7A, Batch 9C. Ang mga pasyenteng ito, ayon sa sulat kamay ni Aling Sion, ay mga pasyenteng biglang lumala ang kondisyon o hindi tumatalab ang gamot sa hindi malamang dahilan. Binasa niya ang mga pangalan, isa-isa, mga apelyidong hindi niya kilala. Santos, Garcia, Cruz, hanggang sa isang pangalan ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang pangalan na nagpatigil sa kanyang paghinga. Reyes, Elenita. Kasunod nito ang isang petsa, 3 buwan na ang nakalipas, at isang maikling nota sa gilid. Expired, complications. Nabitawan ni Nerissa ang notebook. Elenita Reyes, Aling Elenita, ang nanay ng kanyang kaibigan noong high school. Naalala niya ang balita. Namatay daw ito dahil sa komplikasyon sa sakit sa bato. Nakiramay pa siya noon sa Facebook. Ngayon, ang pangalan nito ay nasa isang listahan. Isang listahan ng mga posibleng biktima. Hindi na ito tungkol lang sa kanyang ama.
Ang laban na ito ay para na rin sa mga namayapa, para kay Aling Elenita. Para sa hustisyang hindi nila nakuha, pinulot niya ang notebook at sa pagkakataong yon, ang apoy sa kanyang dibdib ay hindi na lang galit. Ito ay naging isang sigaw para sa katarungan. Dala ang notebook ni Aling Sion at ang resulta mula sa laboratorio. Muling kinausap ni Nerissa si Joaquin. Sa maliit na opisina nito, inilatag nila ang lahat ng ebidensya. Ito na yon, Neri, sabi ni Joaquin. Ang muka ay seryoso habang tinitingnan ang listahan. This is a pattern. Hindi na ito a simple case of negligence. This is systematic. Anong susunod nating gagawin? Tanong ni Nerissa. Ang boses ay matatag. Ang takot sa kanyang sistema ay napalitan na ng malamig na determinasyon. Kailangan natin silang magkamali. Sagot ni Joaquin. Kailangan nating iparamdam sa kanila na may aninong sumusunod. Kapag ang tao ay natatakot, nagiging padalos-dalos. At doon, binuo nila ang isang simpleng plano. Isang bitag na hindi gumagamit ng dahas, kundi ng mga salita. Sa mga sumunod na araw, nagbago ang kilos ni Nerissa sa bahay. Hindi na siya ang asawang laging nakayuko. Nagbago ang mga paksang binubuksan niya sa hapagkainan, sa mga sandaling katahimikan bago sila matulog. Isang gabi, habang nagkakape sila, casually niyang binanggit. Nakita ko kanina sa news, Adrian. May ospital sa Cebu na iniimbestigahan tungkol daw sa mga pekeng gamot. Nakakatakot, no? Nakita niya ang bahagyang paninigas ng kamay ni Adrian na may hawak ng tasa. Hindi ito umimik, nagkunwaring busy sa pagbabasa ng dyaryo. Kinabukasan, habang nag-aayos siya ng mga libro, sinadya niyang magsalita ng malakas na parabang kinakausap ang sarili. Naku, may DOH inspection na naman daw. Ang higpit talaga ngayon ng gobyerno. Pamula sa kwarto, narinig niya ang biglang pagtigil ng pagtipa ni Adrian sa keyboard ng laptop. Ang pinakamatinding patibong ay nangyari noong Biyernes ng gabi. Umuwi si Adrian na pagod na pagod. Sinalubong siya ni Nerissa. Adrian, sabi niya, ang tono'y puno ng pag-aalala. Tumawag si nanay kanina. Si tatay, parang hindi na naman maganda ang pakiramdam. Naisip ko lang, baka pwede nating ipasuri yung gamot niya. Baka hindi nahiyang sa kanya. May kilala akong pwedeng tumingin sa isang maliit na klinik. Sa pagkakataong yun, hindi na nakapagpigil si Adrian. Nagbago ang anyo ng mukha nito. Ang pagod ay napalitan ng inis at bahagyang takot. Ano bang sinasabi mo, Nerissa? Mabilis nitong sagot, medyo tumaas ang boses. Ako ang doktor dito. Alam ko kung anong gamot ang kailangan ng tatay mo. Huwag ka nang makialam sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Hindi sumagot si Nerissa. Tinitigan lang niya ito. Hinahayaan ang mga salita nitong maglantad sa sarili nitong pagkakasala. Natahimik si Adrian. Tila napansin ang sariling reaksyon. Mabilis itong umiwas ng tingin. Pagod lang ako, sabi nito sa mahinang boses. At naglakad papasok ng kwarto, isinasara ang pinto. Naiwan si Nerissa sa sala. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang patak ng kapangyarihan. Kumagat ito sa pain. Kinagabihan, narinig niyang may kausap si Adrian sa telepono sa banyo. Ang mga salita ay pabulong at putol-putol. Hindi. Delikado. Kailangan nating mag-lie low. Oo, ang audit. Sinabi ko na sa'yo. Kinabukasan, pagising ni Nerissa, nakita niya si Adrian na nag-iimpake ng isang maliit na bag. Saan ka pupunta? Tanong niya. May biglaang medical conference sa Batangas, sagot nito. Hindi makatingin sa kanya ng diretso. 2 days para sa mga bagong medical procedures. Tinitigan ni Nerissa ang asawa. Ang mga mata nitong hindi mapakali. Ang mga kamay nitong bahagyang nanginginig habang nilalagay ang damit sa bag. Isang medical conference? O isang pulong para ayusin ang gusot na sinimulan niya? Alam ni Nerissa sa kanyang puso.
Ito na ang pagkakataon. Kailangan niyang malaman kung saan talaga ito pupunta. Neri, delikado to. Sigurado ka ba talaga? Tanong ni Joaquin sa kabilang linya. Kaka-text lang ni Nerissa sa kanya tungkol sa biglaang conference ni Adrian. Kailangan, Joaquin. Sagot niya. Ang boses ay hindi natitinag. Ito na siguro yung pagkakataon para makita natin kung sino ang mga kasabwat niya, kung sino ang nasa likod ng lahat. Isang sandali ng katahimikan. Narinig ni Nerissa ang pagbuntong hininga ni Joaquin. Okay, pero hindi ka pwedeng mag-isa. Sasama ako. Susunduin kita sa kanto malapit sa inyo. Huwag kang magdadala ng sarili mong sasakyan. Salamat, Joaquin. 15 minutos matapos umalis ni Adrian, lumabas na rin si Nerissa. Dala lamang ang isang maliit na bag. Sumakay siya sa sasakyan ni Joaquin na naghihintay sa kanto. Alam mo ba kung saan sa Batangas? Tanong nito habang sinisimulan ang pagmamaneho. Hindi, pero may tracker ako. Sabi ni Nerissa, ipinapakita ang isang app sa kanyang telepono. Ilang linggo na ang nakalipas. Sa payo ni Joaquin, naglagay siya ng isang maliit na GPS tracker sa ilalim ng sasakyan ni Adrian. Sinundan nila ang pulang tuldok sa mapa ng telepono. Hindi ito papunta sa isang malaking hotel o convention center kung saan karaniwang ginaganap ang mga medical conference. Ang sasakyan ni Adrian ay lumiko patungo sa isang lugar na mas liblib, malapit sa dalampasigan. Huminto ito sa tapat ng isang private resort, isang lugar na mukhang eksklusibo at malayo sa mata ng publiko. Ipinark ni Joaquin ang kanilang sasakyan sa isang lugar na may sapat na layo pero tanaw pa rin ang entrance ng resort. Gamit ang isang camera na may long-range lens, sinimulan nilang mag-obserba. Nakita nilang pumasok si Adrian sa lobby at pagkalipas ng ilang minuto, 2 tao ang sumalubong sa kanya sa isang cottage na nakahiwalay sa main building. Ang isa ay si Micah Soriano. Ang isa naman ay isang lalaking nasa edad 40. Matipuno ang katawan at mukhang sanay mag-utos. Kilala ko yan. Biglang sabi ni Joaquin, idinikit ang mata sa kamera. Siya si Mr. De Guzman, ang may-ari ng ahensya na laging nananalo sa bidding ng medical supplies sa ilang ospital. Matagal nang may hinala dyan, pero laging malinis ang papel. Sa terrace ng cottage, nakita nilang nag-uusap ang tatlo. Walang ngiti. Ang kanilang mga kilos ay mabilis at seryoso. Nakita nilang may inilabas si De Guzman na isang itim na portfolio. Nagbilang ito ng makakapal na bugkos ng pera at iniabot kay Micah. Si Micah naman ay may ibinigay na folder kay De Guzman. Si Adrian ay nakatayo lang sa gilid, mukhang aligaga at hindi mapakali. At pagkatapos, sa gitna ng kanilang transaksyon, biglang ginawa ni Micah ang isang bagay na nagpatigil sa paghinga ni Nerissa. Lumapit ito kay Adrian at inayos ang kwelyo ng kanyang polo. Isang kilos na simple, ngunit puno ng pag-aari, puno ng kontrol. Biglang tinakpan ni Joaquin ang lente ng kamera. Napatingin si Nerissa sa kanya. Nagtataka. Huwag mo nang tingnan, sabi ni Joaquin. Ang boses ay mahina. Nakuha na natin ang kailangan natin. Ngunit huli na. Nakita na ni Nerissa. Ang sakit ay sandaling bumalik, isang matalas na kirot. Pero mabilis itong napalitan ng lamig. Ang eksenang yon ay hindi na tungkol sa pagtataksil ng isang asawa. Ito ay ang kumpirmasyon ng isang alyansang binuo sa kasakiman at kasamaan. Kinuhanan ni Joaquin ng maraming litrato ang eksena, ang pag-aabutan ng pera, ang pagsasama ng tatlo. Malinaw na malinaw ang ebidensya. Nang sila'y kontento na, dahan-dahan nilang pinaatras ang sasakyan para umalis. Ngunit sa pag-ikot nila, isang security guard mula sa guardhouse ang lumabas at tila napansin ang kanilang sasakyan. Sumenyas ito na huminto. Hala, mahinang sabi ni Joaquin. Nanigas si Nerissa sa kanyang upuan. Ang tibok ng kanyang puso ay umakyat sa kanyang lalamunan. Ito na ba?
Mahuhuli ba sila? Mabilis na nag-isip si Joaquin. Bago pa man tuluyang makalapit ang security guard, ibinaba niya ang bintana ng sasakyan. "Good evening, Manong. Pasensya na sa abala." Sabi niya, ang boses ay kalmado at magalang. "Nawawala yata kami. Hinahanap namin yung seaside resort, pero dito kami dinala ng Waze. Malayo pa ba yon dito?" Tiningnan sila ng guard, mula kay Joaquin hanggang kay Nerissa, na mabilis na yumuko na para bang may inaayos sa kanyang bag. "Ay naku, sir, malayo pa yon. Nasa kabilang bayan," sagot ng guard. "Private property po ito. Bawal magtagal dito." "Ganun ba? Nako, pasensya na talaga, Manong," sabi ni Joaquin na may halong pagkainis sa sarili. "Salamat sa impormasyon. Aalis na kami." Tumango ang guard at bumalik na sa kanyang pwesto. Mabilis ngunit maingat na pinaandar ni Joaquin ang sasakyan palayo. Hindi sila nagsalita hanggang sa makalabas sila sa liblib na lugar na yon at muling makarating sa highway. Doon lamang sila sabay na napabuga ng hangin na kanina pa nila pinipigilan. "Grabe," sabi ni Nerissa. Ang kamay ay nasa kanyang dibdib. "Akala ko, katapusan na natin." "Malapit na," ngiti ni Joaquin. "Pero hindi ang katapusan natin, ang katapusan nila." Kinabukasan, sa maliit na opisina ni Joaquin, nagtipon ang 3 tao na bumubuo ng kanilang alyansa, si Nerissa, si Joaquin at si Aling Sion, na nakiusap na mag-day off para sa mahalagang pulong na yon. Nakatambak sa mesa ang lahat ng kanilang ebidensya. Ang report mula sa laboratorio, ang notebook na bigay ni Aling Sion, ang mga bagong develop na litrato mula sa Batangas, ang printout ng mga text messages mula sa pangalawang telepono ni Adrian. Bawat piraso ng papel sa mesang iyon ay isang pako sa kabaong ng kasinungalingan ni na Adrian at Micah. Nanginginig ang kamay ni Aling Sion habang tinitingnan ang mga litrato. Si Mr. De Guzman nga," bulong niya. "Sila ang laging nagde-deliver sa amin." Pagkatapos, tumingin siya kay Nerissa, ang mga matay puno ng pagsisisi. "Patawarin mo ako, iha. Dapat noon pa ako nagsalita." "Hindi po, Aling Sion," sagot ni Nerissa. Hinahawakan ng kamay ng matanda. "Ang mahalaga po, nagsalita kayo ngayon. Para sa tatay ko at para sa lahat ng biktima nila. Sa tulong ni Aling Sion, na ngayon ay opisyal ng pumayag na maging testigo, binuo ni Joaquin ang isang formal na reklamo. Bawat detalye ay inilagay. Bawat ebidensya ay maingat na inayos. Isang salaysay ng kasakiman na nagresulta sa panganib sa buhay ng napakaraming tao. Habang abala si Joaquin sa pagtipa sa kanyang computer, nagtimpla si Nerissa ng kape. Inilabas niya ang supot ng pandesal na dala niya. Sa gitna ng tensyon at bigat ng kanilang ginagawa, umupo silang tatlo at sandaling nagsalo sa simpleng almusal na yon. Parang isang pamilya. Isang pamilyang nasugatan na naghahanda para sa isang bagyo. Walang nagsasalita, ngunit sa kanilang mga mata, naroon ang pagkakaintindihan, ang tiwala. Pagkatapos ng ilang oras, natapos din ang dokumento, isang makapal na pliego ng papel na naglalaman ng kanilang katotohanan. "Ito na," sabi ni Joaquin. Inilagay niya ito sa isang malaking sobre, kasama ang lahat ng ebidensya. "Ipadadala natin ito sa Office of the Secretary ng Department of Health at sa Ethics Committee ng Medical Board." Tumingin siya sa 2 babae. "Handa na ba kayo?" Tumango si Nerissa. Tumango si Aling Sion. Pagkatapos ipadala ang mga dokumento, inihatid ni Joaquin si Nerissa pauwi. Walang katiyakan kung ano ang mangyayari, kung gaano kabilis aaksyon ng gobyerno. Ang tanging sigurado ay naisagawa na nila ang kanilang bahagi. Ang bomba ay naitanim na. Hinihintay na lang nila itong sumabog. Kinagabihan, umuwi si Adrian mula sa kanyang conference. Pagod ito, pero tila mas magaan ang pakiramdam na para bang naayos na niya ang anumang gusot. "Kumusta ang conference?" tanong ni Nerissa habang naghahain ng hapunan. "Okay lang, nakakapagod.
Puro lecture. Sagot nito, umuupo sa mesa. Kumilos ito na parang walang nangyari. Kumain ito na parang normal ang lahat. At si Nerissa, sa huling pagkakataon, ay nagsilbi sa kakanya. Ngunit habang nilalagyan niya ng kanin ang plato nito, alam niyang hindi na ito magtatagal. Ang katahimikan sa kanilang hapagkainan ay hindi na tulad ng dati. Dati, ito ay katahimikan ng pagwawalang bahala. Ngayon, ito ay ang katahimikan bago ang isang malakas na kulog. Lumipas ang mga araw na tila mabigat na alon ng karagatan. Bawat isa'y nagdadala ng pag-asa at kaba. Patuloy si Nerissa sa kanyang tahimik na pagmamanman. Sa ospital, wala siyang narinig na kahit anong balita. Normal ang lahat, ngunit alam niyang ang ilalim ng dagat ay puno ng sikreto. Hanggang sa dumating ang araw na yon. Isang Martes ng umaga, hindi umalis si Nerissa ng bahay. Naghihintay siya ng signal, ng kahit anong senyales. May usapan sila ni Joaquin na ite-text siya nito kapag may nangyari na. 10:00 ng umaga, isang text message ang dumating mula kay Joaquin. Neri, it's happening. DOH inspectors are at the hospital. They just called Adrian and Maika to the conference room. Napatayo si Nerissa mula sa sofa. Huminga siya ng malalim. Pinilit pakalmahin ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Nasa ospital, hindi sa bahay. Hindi isang madramang eksena sa harap ng publiko. Kung paano nila pinlano. Isang tahimik na pagpapataw ng hustisya. Naisip niya kung ano ang hitsura ni Adrian ngayon. Naisip niya ang pagmamayabang ni Maika. Hindi sila makakaligtas. Lumipas ang mga oras. Ang paghihintay ay parang isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang gumuguhit sa kanyang balat. 12:00 ng tanghali. Isang text message ulit. Mula kay Aling Sion. Ma'am Nerissa, suspended po sila. Si Dr. Valdez at Maika Soriano. Kasama po yung manager ng supplier. Pwedeng matanggalan ng lisensya si Doc. Nahulog ang telepono mula sa kamay ni Nerissa. Suspended. Napakunot ang noo niya. Hindi pa ito ang katapusan, pero ito na ang simula. Ang simula ng pagguho ng kanilang mundo. Ang balita ay mabilis kumalat sa ospital. Sa loob ng ilang minuto, ang dating respetadong pangalan ni Dr. Adrian Valdez ay naging bulong-bulungan. Ang ambisyosang si Maika Soriano ay naging sentro ng mga tsismis. Ang pag-angat ng ranggo nito na dating hinahangaan, ngayon ay sinisiraan. Parang isang domino. Nang hapon na yon, 5:00. Narinig ni Nerissa ang pamilyar na ugong ng sasakyan ni Adrian. Paparating na siya. Ito na ang sandali. Binuksan ni Nerissa ang pinto. Nakatayo si Adrian doon. Ang kanyang puting coat ay hindi na maayos, gusot na. Ang kanyang buhok ay tila ginulo niya ng maraming beses. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang muka. Putlang-putla. Ang mga matay dilat at ang dating matikas na tindig ay tila bumigay. Naglakad ito papasok, dahan-dahan. Ang mga hakbang nito ay parang may bigat. Nakatayo lang si Nerissa sa gitna ng sala, nakatingin sa kanya. Hindi siya umimik. Hinayaan niya lang ang kanyang mga mata na magsalita. Tumingin si Adrian sa kanya. At sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, nakita ni Nerissa ang tunay na emosyon sa mga mata nito. Hindi iyon pagod, hindi iyon inis. Ito ay isang halo ng takot, galit at isang bagay na mas malalim. Isang bahagyang pagkilala sa kung sino ang nakatayo sa harap niya. Ang lalaking ito, ang asawa niya, ang anugon ng kanyang pamilya, ay nakita na siya ngayon. Ang aninong kinatatakutan niya. Nanginginig ang kanyang labi. Ikaw! Bulong nito. Ang boses ay parang bumulong mula sa libingan. Ikaw, ang may gawa nito, di ba? Isang tanong na puno ng akusasyon, ngunit may mas malaking tanong sa likod nito. Paano? Kailan ka natuto? Hindi sumagot si Nerissa. Hinarap lang niya ang mga mata nitong puno ng galit. Ang mga matang dati walang pakialam sa kanya. Isang matalim na sandali ng katahimikan.
Ang mundo sa labas ay tila nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso at sa katahimikang yon, naintindihan niya. Hindi ito ang pagtatapos, ito ang simula. Hindi sumagot si Nerissa sa tanong ni Adrian. Hindi na niya kailangan pang magsalita. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas kaysa anumang salita. Sa mga mata ni Adrian, nakita ni Nerissa ang kanyang sariling refleksyon. Isang babaeng matagal nang inakala nitong walang kakayahang gumawa ng kahit ano. Ngayon, ang babaeng iyon ay nakatayo sa harap niya. Ang dahilan ng kanyang pagbagsak. Pinilit ni Adrian na lumapit. Tila gustong sunggaban si Nerissa, ngunit bigla itong napahinto. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang desperadong takot. Isang takot na hindi na makukuha ang dating buhay, ang dating kapangyarihan. Hindi nagtagal, kinuha ni Nerissa ang kanyang pitaka mula sa kanyang maliit na bag. Mula doon, kinuha niya ang susi ng apartment at ang kanyang singsing sa kasal. Dahan-dahan, mariin, inilapag niya ang mga ito sa ibabaw ng coffee table. Sa pagitan nila, walang dramatic gestures, walang sigaw, walang luha. Tapos na tayo, Adrian, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at buo. Wala ka nang babalikan dito. Namutla si Adrian. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, malaya na ako. Malaya na ako sa utang na loob na ginamit mong panakot. Malaya na ako sa kasinungalingan mo. At malaya na rin ako sa'yo. Tinalikuran niya ito. Ang kanyang maliit na bag ay naiimpake na, nakahanda sa pinto. Ang tanging dala niya ay ang mga mahahalagang bagay, mga alaala, at ang kanyang bagong tuklas na lakas. Paglabas niya ng apartment, hindi siya lumingon. Hindi niya tiningnan ang lalaking minsan niyang minahal, ang lalaking nangakong aalagaan siya. Ngunit siya rin ang dahan-dahang pumatay sa kanya. Pagkalabas niya ng gusali, huminga si Nerissa ng malalim. Ang sariwang hangin ay pumasok sa kanyang baga. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Pakiramdam ng kalayaan. Ang sumunod na mga linggo ay mabilis. Ang mga balita tungkol sa iskandalo sa ospital ay kumalat sa buong bansa. Si Micah Soriano at ang manager ng supplier na si Mr. De Guzman ay naharap sa matinding kaso. Si Adrian Valdez, dahil sa kanyang pagiging doktor, ay mas mabilis na tinalupan ng dignidad. Binawi ang kanyang lisensya. Ang kaso ay lumalaban pa, ngunit alam niyang hindi na siya makakabalik sa kanyang dating buhay. Ang kanyang malinis na pangalan ay nadungisan na. Si Nerissa, kasama si Joaquin, ay sumailalim sa mga interview at pagdinig. Isinalaysay niya ang lahat nang walang takot. Si Aling Sion ay naging matapang na testigo. Sinusuportahan ang bawat salita ni Nerissa. Isang umaga, habang nag-aayos si Nerissa ng kanyang mga gamit sa isang maliit na bahay na inuupahan niya, tumunog ang kanyang telepono mula sa probinsya, mula sa kanyang ina. "Anak! Anak! Buti sumagot ka!" Ang boses ng kanyang ina puno ng saya. "May balita ako sa'yo." "Ano po yon, Anay?" tanong niya, nagtataka. "Si tatay mo, malakas na ulit. Kanina lang, naglakad siya mag-isa papunta sa labas para magdilig ng halaman. Hinahanap ka niya, Neri. Gustong-gusto ka nang makita." Napapikit si Nerissa. Isang mainit na alon ng emosyon ang bumalot sa kanya. Hindi na ang sakit, hindi na ang galit, kundi pagmamahal at isang napakalaking pag-asa. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, bumaba sa kanyang pisngi at nahulog sa kanyang damit. Ngunit ngayon, ang mga luhang iyon ay hindi na para sa kapaitang dinanas niya. Ito ay mga luha ng paglaya, mga luha ng pananampalataya na sa wakas bumalik na ang kanyang ama at ang kanyang sarili. 1 taon ang lumipas. Sa probinsya ng Nueva Ecija, hindi na ang malamig na simoy ng hangin ng Quezon City ang bumubungad kay Nerissa tuwing umaga.
Sa halip, ang amoy ng sariwang lupa, ng kape, at ng mga bulaklak na bagong dilig ang bumubuo sa kanyang araw. Ang kanyang tatay ay malakas na muli. Hindi na tulad ng dati, pero nakakangiti na ito ng tunay. Nakakapaglakad na mag-isa at muling nakikipagkwentuhan ng masigla sa kanila. Ang bahay na dati puno ng katahimikan at pangamba, ngayon ay puno na ng tawa at buhay. Ginamit ni Nerissa ang kaunting naipon niya at ang tulong ng ilang community organizations. Nagtayo siya ng isang maliit na programa sa barangay hall, isang information desk para sa mga pasyente at kanilang pamilya, para magbigay kaalaman tungkol sa kanilang mga karapatan at kung paano protektahan ang kanilang sarili mula sa mga substandard na gamot. Hindi siya nagpakabayani. Ginawa niya ito para paalalahanan ang kanyang sarili na may halaga ang kanyang boses. Isang hapon, habang abala si Nerissa sa pag-aayos ng mga flyers sa barangay hall, may humintong sasakyan sa labas. Paglingon niya, nakita niya si Joaquin Reyes na nakatayo doon, nakangiti. "Attorney Reyes, anong ginagawa mo dito?" Tanong niya. Ang kanyang puso'y biglang lumukso. "Bawal bang dumalaw sa isang matalik na kaibigan?" Tanong nito. Ang mga matay nangungusap. "May dinadala lang akong ilang lumang libro na pwede mong gamitin sa library mo dito." Pumasok ito, dala ang isang kahon ng mga libro. Hindi ito nagtagal. Lumabas na rin ang kanyang tatay mula sa loob ng bahay, masigla. "Aba, ikaw pala, attorney. Halika, kape tayo." Bati ng kanyang ama at inakbayan pa si Joaquin. Nakita ni Nerissa ang isang ngangiti sa labi ni Joaquin. Isang ngangiting totoo, walang halong pagpapanggap. Isang ngiting matagal na niyang hindi nakita. Umupo silang tatlo sa balkonahe, nagkakape at nagkwentuhan. Kinuwento ng tatay niya ang mga kalokohan ni Nerissa noong bata pa siya. At si Joaquin ay tumawa ng malakas. Sa sandaling iyon, tiningnan ni Nerissa ang kanyang ama, na malakas na muli dahil sa kanyang ipinaglaban. Tiningnan niya ang mga taong tinutulungan niya sa barangay hall. At tiningnan niya si Joaquin, ang lalaking naging kaibigan niya, ang naging kakampi niya, ang naging sandalan niya. Naramdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat, ang simoy ng hangin, ang mga tunog ng buhay sa probinsya. Nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-usap ni Joaquin nang sila na lang. "So Neri," sabi ni Joaquin. Seryoso ang kanyang tono ngayon, ngunit puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. "Masaya ka ba ngayon?" Tiningnan ni Nerissa ang malawak na bukirin sa harap nila, ang asul na langit. Ang kanyang puso ay puno. Dati, ang kaligayahan ay isang bagay na hinahanap niya sa iba, sa pag-apruba ng kanyang asawa. Ngayon, natagpuan niya ito sa loob ng kanyang sarili, sa kanyang boses, sa kanyang paglaban. Mula sa pagiging biktima, naging tagapaglaban siya. Mula sa pagiging tahimik, naging malakas siya. Lumingon siya kay Joaquin. Ang nanangiti niya ngayon ay totoo. Hindi na ito isang pilit na ngiti, kundi isang nangiti ng paglaya. "Ngayon, oo," sabi niya. "Malaya na ako." Hindi na siya nag-isa, at ang kanyang paglalakbay ay patuloy na magiging inspirasyon sa mga kapusong nakikinig.